Pag-aralan natin ang salita ng Diyos sa ilalim ng titulong, ang pagpili para sa sandali at ang pagpili para sa kawalang hanggan. Maraming tao ang nag-aalala habang nabubuhay sa mundong ito. Paano ba dapat na isabuhay ang buhay ko para masabing na isabuhay ko ito ng mabuti? Kaya ang iba ay nagnenegosyo para makaipon ng maraming yaman. Sinusubukan nila ang iba't ibang mga paraan at nagsisikap na magpayaman. Ang iba naman ay naghahangad ng karangalan sa mundong ito. Kahit na makamit natin ang maraming bagay sa mundong ito, ang buhay natin sa lupa ay pansamantala, 70 hanggang 80 taon lang. Ito ang konklusyon na ating nararating. Gayunman, itinuturo ng Biblia na ang langit ay walang hanggan. Ipinapaalam ng Diyos na may walang hanggang oras tayo na hindi masusukat ng lupa. Kaya dapat nating itanong, dapat ba tayong mamuhay para sa sandaling ito o piliin ang mga bagay na nagtatagal magpakailanman? May halos 8 bilyong katao, gaya ng buhangin sa dagat. Ang bawat isa ay nagsasapamuhay ng kani-kanilang buhay. Ang buhay na ito ay pantay na ibinibigay sa lahat ng tao sa mundo. Binibigyan ng Diyos ang bawat isa ng 24 na oras sa anumang bansa o rehiyon. Ang ilan ay nabubuhay para sa maikling buhay sa lupa. Pero ang iba, gaya natin, ay naghahanda para sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Namuhay si Solomon, isa sa mga ninuno ng pananampalataya, sa pinakamabuting paraan na pinakahahangad ng lahat ng tao sa lupa. Siya ay isang hari. Ang lahat ng naisin ng kanyang mga mata ay nagawa niya, at ang lahat ng gusto niya ay nakuha niya. Gaya ng kapangyarihan, kayamanan, at katanyagan. Pero sa huli, sinabi niyang lahat ay walang kabuluhan. Hindi niya ito napagtanto noon, pero nang nagbalik tanaw siya, napaisip siya, bakit ko nga ba nagawa ang bagay na iyon? Bakit nga ba ako labis na nag-alala tungkol sa mga bagay na iyon, hindi natutulog at sinisira ang kalusugan ko? Sa pagbabalik tanaw, ano ang nasabi niya? Sinabi niya na walang kabuluhan ng lahat. Bulag niyang hinabol ang mga bagay na walang halaga at hindi naman dapat na asamin. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Ito ang pasimula ng Ecclesiastes na isinulat ni Solomon. Nabuhay siya para sa sandali, kaya hindi siya naghanda para sa kawalang hanggan. Nang balikan niya ang kanyang buhay, matapos habulin ang panandaliang kaligayahan, napagtanto niyang lahat ay walang kabuluhan. Humantong siya sa konklusyon na ang pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagsunod sa utos niya ay ang tama at pinakamabuting paraan ng pamumuhay. Tinitingnan ang sandaling iyon, mapapatanong tayo sa ating mga sarili kung mabubuhay ba tayo para sa sandali o para sa kawalang hanggan. Hinihiling ko sa inyo na hindi sana masayang
ang natitira nating oras. Buksan natin ang Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 verse 1. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? Isang saninlahi ay umaalis at tumarating ang isang saninlahi naman, ngunit ang daigdig ay nananatili magpakailanman. Sumisikat ang araw at lumulubog din ang araw at nagmamadali sa dakong kanyang sinisikatan. Ang hangin ay humihihip sa timog at patungo sa hilaga na nagpapaikot-ikot, at paikot-ikot na ang hangin ay humahayo at ang hangin ay bumabalik sa iniikutan nito. Lahat ng mga ilog ay sa dagat nagtutungo, ngunit ang dagat ay hindi napupuno. Sa dakong inaagusan ng mga ilog, doon ay muli silang umaagos. Lahat ng mga bagay ay nakakapagod higit sa masasabi ng tao. Ang mata sa pagtingin ay hindi nasisiyahan, ni ang tainga sa pakikinig ay walang kabusugan. Ang nangyari ay siyang mangyayari at ang nagawa na ay siyang gagawin at walang bagong bagay sa ilalim ng araw. May bagay ba na masasabi tungkol dito? Tingnan mo, ito ay bago. Ganyan na iyan sa nauna pa sa ating mga kapanahunan. Ang mga tao noong una ay hindi naaalala ni magkakaroon ng alaala pa man tungkol sa mga tao ng mga taong susunod pagkatapos nila. Ang lahat ng ito ay detalyado niyang nilarawan. Isinulat niya ang mga bagay na walang kabuluhan at gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Ang paghahangad ng kayamanan, karangalan, at katanyagan. Sa huli, napagtanto niya na walang pakinabang ang mga ito. Hindi lang si Solomon ang nakaunawa ng bagay na ito. Si dakilang Alexander, isang kilalang bayani, ay nagkaroon din ng isang dakilang pangarap. Pinangarap niyang sakupin ang mundo, pero namatay siya sa edad na 33. Ang huling hiling niya ay, hayaang nakalabas ang kamay ko sa kabaong upang makita ng mga tao na lumisan ako na walang dala. Ang bawat sanggol ay ipinapanganak na nakasara ang mga kamao. Ipinapanganak sila na may pagnanais na makamtan ang lahat ng bagay sa mundo. Pero pag oras na para lumisan sila, umaalis sila ng walang dala. Para ipakita sa lahat ang katotohanan ito, nalilisanin natin ang mundong ito ng walang dala, hiniling niyang, hayaan ang isang kamay ko na nakalabas sa kabaong ko. Ganito ang buhay nating lahat sa lupa. Inaakala natin na ang ganitong negosyo ay magdudulot ng malaking pakinabang at ang ganitong gawain ay magdudulot ng mga dakilang bagay. Gayunman, ang sistema ng lupa ay hindi makapagbibigay ng anumang walang hanggan dahil ang mundong ito ay lunsod kanlungan. Ang lupa ay isang pansamantalang lugar lang. Kaya ang maraming pilosopo, mga pantas, at ang Biblia ay nagsabi ng parehong mensahe. Sinasabi na tayo ay pawang mga manlalakbay na napadaan lang, hindi ba? Hindi ito alam ng mga tao. Iniisip nilang, ang mundong ito ay ang lahat-lahat. Pero sa huli, ano ang sasabihin nila? Isa lang ang masasabi nila. Walang kabuluhan ang lahat ng ito. Ganito ang buhay natin. Wala itong pakinabang. Hindi nila alam ang tunay na katangian ng lupang ito. Ang mundong ito ay hindi ginawa para punan tayo sa espiritual. Saan nga ba ang lugar para punan ang kakulangang ito? Hindi ba't ito ang walang hanggang kaharian ng langit? Ito ang kaharian ng Diyos. Sinabi ng Biblia na pumarito si Jesus sa laman at nagpakapako sa krus
para sa ating mga kasalanan at para sabihin sa lahat ng tao na dapat tayong maniwala sa Diyos. Kaya ang pinakamatalinong tao ngayon ay ang mga naniniwala sa Diyos at gumagawa ng gawain ng Diyos. Kahit na si Solomon ay tinawag na hari ng karunungan, iisa lang ang nasabi niya sa dulo ng kanyang buhay. Mula sa Ecclesiastes chapter 1 hanggang sa chapter 10 at 11, isinulat niya na ang ating buhay ay puno ng mga bagay na walang kabuluhan at gaya ng pakikipaghabulan sa hangin. Pumunta tayo sa chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse 7. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Pag namatay ang tao, ang katawan niya ay babalik sa alabok, at ang kanyang espiritu o kaluluwa ay dapat na bumalik sa Diyos. Hindi ba't ang ating kaluluwa ay ang mismong buhay natin? Ang kaluluwa ay kasalukuyang nabubuhay sa loob ng isang katawan. Pero pagkamatay natin, naghihiwalay ang espiritu at ang katawan. Ang katawan ay babalik sa alabok, at ang espiritu naman natin ay babalik sa kaharian ng Diyos. Doon, pagpapasiyahan, papalangit ba tayo o parurusahan sa impyerno magpakailanman? Sinasabi ng Biblia na ang ating hinaharap ay napagpasyahan na sa sandaling iyon. Ito ang konklusyon ni Solomon na siyang sumulat ng Ecclesiastes. Tingnan natin ang verse 8. Ano ang sabi niya? Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ay walang kabuluhan. Habang binabasa niyo ito, maaaring maisip niyo na ang Biblia ay isang aklat na naglalaman ng negatibong pananaw at kawalang pag-asa. Pero hindi. Tinuturuan tayo ng mga kasulatan na dapat nating piliing mamuhay ng tapat sa Diyos habang nandirito tayo sa lupa upang pagpagpalain tayo ng Diyos sa kanyang kaharian. Tingnan natin ang konklusyon ni Solomon sa verse 13. Tingnan natin ang verse 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sinabi niya na ang pinakamatalinong paraan upang mabuhay sa lupa ay ang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang paghahangad ng kaalaman, katanyagan, kayamanan, o pag-ibig. Ano nga ba ang wakas ng mga bagay na ito sa huli? Sinabi ni Haring Solomon, aking nakita na ito man ay pakikipaghabulan sa hangin. Sa madaling salita, wala itong pakinabang at walang kabuluhan. Hindi lang si Solomon ang nagsabi nito, maging ang mga dakilang tao sa mundo ay nagsasabi ng parehong bagay. Ang mga dakilang tao lang ba ang nagsasabi ng mga bagay na tulad nito? Maging ang mga ordinaryong tao ay gayon din ang sinasabi. Sinasabi nilang, noong kabataan ko, talagang kahanga-hanga ako. Pero habang tumatanda ako, iniiwan ako ng mga kaibigan at mga kapitbahay ko. Nawala silang lahat. Hindi ko alam kung bakit ako namuhay ng ganito. Ganito ang sinasabi ng karamihan sa mga tao. Hindi ba't kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia upang ituro sa atin ang pinakamatalinong paraan ng pamumuhay? Sa Ecclesiastes chapter 12, sinabi ni Solomon, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos. Sinabi niya na ito ang pinakamatuwid na paraan upang mamuhay. Nagawa na niya ang lahat ng nais niya
Naging hari siya at nagkaroon ng maraming asawa at mga asawang lingkod. Pero ang lahat ng iyon ay walang kabuluhan. Marami ring kayamanan si Solomon, pero ang kanyang kayamanan, kaalaman at karangalan ay walang kabuluhan. Nang matatapos na ang kanyang buhay, nakita niya na hindi siya maililigtas ng lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan. Mga kapatid, dapat nating ituwid ang ating buhay at huwag baliwalain ang lahat ng katuroang sinasabi sa atin ng Biblia ngayon. Dapat tayong magsumikap sa paggawa ng gawain ng Diyos. Dapat tayong taimtim na manalangin at masigasig na mag-aral ng salita ng Diyos. Dapat nating ilaan ang ating buong puso, pag-iisip at lakas para gisingin ang mundo, akayin ng lahat ng tao tungo sa pagsisisi at gabayan sila patungo sa langit. Sa 1 Peter, ipinapaalam sa atin ng Diyos ang mga bagay tungkol sa kaharian niya. Basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Peter chapter 1 verse 7. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita gayon may inyong iniibig, bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Na inyong tinatanggap ang bunga ng inyong pananampalataya. Ano ang tinatanggap nyo? Ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Pag naligtas ang ating kaluluwa, saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa kaharian ng langit, tatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, at papasok sa walang hanggang kaharian. Hindi ba't mamumuhay tayong kasama ng Diyos at tatamasahin ang kanyang pagpapala magpakailanman? Sa 1 Corinthians chapter 2, nilarawan ng propeta ang langit sa ganitong paraan. Pumunta tayo sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang 1 Corinthians chapter 2 ay nagsasabi na ang langit na hinanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya ay higit pa sa anumang maaari nating maisip. Ipinapakita ng Diyos na hinahanda niya para sa atin ang isang maluwalhating mundong hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, at hindi pa pumasok sa puso ng tao. Ito ang mundo na nakita ni Pablo sa ikatlong langit, na may di maipaliwanag na aliw at mga tanawin na di mailarawan. Sinabi ni Daniel na aangkinin ng mga banal ang mundong ito magpakailanman. Sa 1 Corinthians chapter 2, isinulat ni Pablo na bibigyan tayo ng isang mundong hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, at hindi pa pumasok sa puso ng tao. Mga kapatid, kung naniniwala tayo na totoo ang mundong ito, hindi na tayo dapat na mamuhay ng ordinaryo lang. Kung mapapasa akin ang kahangahangang mundong ito, ano ang dapat kong gawin? Dapat tayong mag-aral ng wikang ginagamit doon. Hindi ba't dapat nating pag-aralan ang lahat ng bagay tungkol sa lugar na iyon upang makapanirahan tayo ng mabuti roon? Dapat din nating isiping, ano ang magagawa ko para kalugdan ng Diyos na naghahari sa mundong iyon? Kung naniniwala tayo sa walang hanggang langit, ano ang dapat nating ihanda? Anong buhay ang dapat nating isapamuhay?
Hindi tayo dapat na mamuhay para lang magpasikat sa ibang tao. Paano tayo mamumuhay mula ngayon para sa mundong hinahangad natin? Kailangan nating iayon muli ang ating mga sarili sa kaharian ng langit. Hindi ba't ito ang dahilan kung bakit isinaayos ang katuruan ng Diyos sa loob ng bagong tipan? Ipinapangili natin ang Sabath at ang mga kapistahan. Gayon din, ang mga salita ng Diyos ay nananawagan para sa kanyang bayan na gumawa ng mabuti sa Zion at maging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang lahat ng ito ay paghahanda para sa kaharian ng langit. Hindi ito isang bagay na maaari nating piliin na gawin o hindi gawin. Ito ay dapat na pagsikapang gawin ng lahat. Naniniwala tayo sa kaharian ng langit. Gaya ng sinasabi sa 1 Corinthians chapter 2, naniniwala tayo na ang mundong hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tainga, at hindi pa pumasok sa isip ng tao ay mapapasa atin. Naniniwala tayo sa pangako ng Diyos. Kung gayon, isipin natin kung paano tayo mamumuhay para sa mundong iyon. Ano ang buhay ng isang manlalakbay? Ang buhay ng taong naninirahan sa kanyang sariling tahanan at ang buhay ng isang manlalakbay ay magkaiba. Ang naninirahan sa kanyang sariling tahanan ay maaaring magreklamo kung luma o madumi na ang wallpaper nila. Maaari silang magreklamo at subukang ayusin ito. Pero paano naman ang mga manlalakbay? Hindi kailangang magreklamo ang mga manlalakbay. Ito ay dahil aalis naman sila kinaumagahan. Kaya binansagan ng Diyos ang buhay natin sa lupa bilang buhay ng isang manlalakbay. Ganito ang buhay natin. Hindi ba't ang buhay natin ay tinatawag na isang paglalakbay? Minsan, maaari tayong manatili sa isang bahay na may malinis na pader o medyo marumi. Hindi kailangang magreklamo ng isang manlalakbay kung ang kwarto ay medyo marumi. Ito ay dahil kailangan niyang umalis kinaumagahan. Kaya dapat tayong makontento at magpasalamat sa lahat ng ibinibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba't ang patutunguhan natin ay ang kaharian ng langit? Sa langit, ang lahat ng bagay ay higit sa inaasam natin o hinahangad natin. Ang langit ay lampas sa maiisip natin. Ang mga naniniwala na umiiral ang mundong iyon ay hindi dapat na mawala ng pag-asa para sa langit. Hindi nila dapat na panghawakan ang mga makalupang bagay na panandalian lang. Hindi natin dapat na hayaan ang mga makalupang bagay na gumapos sa atin at magdulot ng pagdurusa. Nasa atin kung pipiliin natin ang panandalian o ang kawalang hanggan. Ang pipiliin natin ay dapat na maging gabay at mithiin ang ating buhay. Mamuhay tayo ng mabuti para sa gantimpala ng langit at sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Basahin natin ang Revelation chapter 21 verse 1. Revelation chapter 21 verse 1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Ang bagong langit at bagong lupa ay tumutukoy sa maluwalhating langit na hinanda ng Diyos para sa atin. Basahin natin ang verse 4 para makita ang mga bagay na magaganap doon. Basahin natin ang verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng, kamatayan. Dahil ang kamatayan ay nagmumula sa kasalanan, ang kasalanan mismo ay wala na. Ang mga salitang hindi na magkakaroon ng kamatayan ay nangangahulugan na ang naroroon lang ay ang buhay na walang hanggan.
Hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. At sinabi ng nakaupo sa trono, "Masdan ninyo, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay." Sinabi rin niya, "Isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay." Hindi ito ang buhay na naranasan natin sa pisikal na mundo. Sinasabi ng Diyos na hinahanda niya ngayon ang langit kung saan bago ang lahat at hinihintay niya tayo. Ang maikli nating buhay sa lupa ay hindi kayang higitan ang ating buhay na walang hanggan. Halimbawa, kung bibigyan kayo ng pagkakataon na manirahan sa Estados Unidos magpakailanman imbes na sa Korea, mas magiging interesado ba kayo sa Estados Unidos o sa Korea? Isipin na nakatira kayo rito ngayon, pero bukas ay dapat na kayong manirahan sa Estados Unidos. Matututunan nyo ang kanilang wika at mga batas at kung ano ang gusto ng mga tao roon. Iisipin niyong, namuhay ako sa ganitong paraan, pero para makaangkop, dapat kong hanapin ang kulang sa akin at subukang punan ito. Para sa atin, ganito ang lupang ito. Ang langit ay para sa buhay na walang hanggan. Sa lupa, ang 30 o 40 taon ay lumilipas sa isang kisap mata lang. Kung gayon, kahit na nabubuhay tayo sa lupa, hindi ba't ang ating tunay at espiritual na tahanan ay ang langit? Namuhay ba ako nang nakalulugod sa Diyos para sa langit? Namuhay ba ako ng matuwid? Niluwalhati ko ba ang Diyos? Muli nating isipin, pumipili ba ako para sa sandaling ito o para sa kawalang hanggan? Taos-puso tayong magnilay-nilay para maging mga Kristiyano tayo na kinalulugdan ng Diyos. Hinihiling ko sa inyo na magdala ng pag-asa sa madilim na mundong ito at magbigay sa iba ng pag-asa para sa langit. Marami sa mga tao na nauna sa atin ay nagsabi rin ng parehong bagay. Pero dahil wala pa silang karanasan, sinasabi ng mga tao ngayon, dapat na maiba ang buhay ko. Sa kasaysayan, may napakaraming pilosopo, mga siyentipiko, mga bayani, at mga maharlika. Ang lahat ng sinabi nila ay tumutugma sa sinabi ni Solomon. Kilala niyo ba si Napoleon, isang dakilang bayani sa modernong panahon? Ipinadala siya sa isla ng Saint Helena. Bago mamatay, sinabi niyang, "Tila nabigo si Jesus, pero ngayon siya ay naghahari sa mundo. Tila nagtagumpay ako, pero mamamatay akong mag-isa sa maliit na islang ito." Ang ibig niyang sabihin ay, tila nabigo si Jesus, pero nagtagumpay siya. Tila nagtagumpay ako, pero nabigo ako. Habang pinagninilayan ang bagay na ito, hinihiling ko na tayo ay mapagbiyayang sumunod sa matagumpay na buhay ni Kristo. Ngayon, pag umuwi kayo, tanungin ang mga sarili, nasa tamang landas ba talaga ako? Kahit na dumadalo ako sa simbahan, nasa mundo pa rin ba ang isip ko?
Masyado ba akong makamundo? Nagkukulang sa mga katangiang nais ng Diyos? Hinihiling ko sa inyo na maglaan ng oras upang pagnilayan at suriin ang inyong mga puso. Sa paggawa nito, lumakad tayong kasama ng Diyos araw-araw, tungo sa kaharian ng langit. Dito, tinatapos ko ang sermon ngayon. Maraming salamat.